Dito muna tayo mga kababayan sa ating sa ating unang topic. Dito tayo kay Saldico muna. Oo. Kasi mga kababayan, ang palasyo sumagot na doon sa fake news ni Harry Roque. Mm. Sumagot na finally. Kasi mga kababayan, kung papanoorin natin yung balita kagabi lamang, no, mga 2 days ago. Kung papanoorin natin ang balita 2 days ago, nung unang naglabas ng fake news si Harry Roque, sinasabi niya na si Saldico raw ay hindi na aresto. Aba, saan ka naman nakakita? Saan naman nakakita hindi raw na-aresto? I mean, gobyerno pa mismo ang magpe-fake news? Oo, well, nangyari naman yun noong panahon ni Duterte. Nangyari naman yun noong panahon ni Duterte. So, syempre, hindi ako magtataka kung gobyerno mismo ang magpe-fake news. Oo. Pero ibahin natin itong gobyerno na to. Itong gobyerno ni BBM, hindi nagpe-fake news to. Oo. Walang fake news dito ngayon, guys. Kay Digong lang. Si Digong lang kasi mahilig sa fake news, guys. Oo. At ito kasi sinabi sa balita nung mga nakaraang araw. Ito kasi sinabi nila. Mm-mm. Parang kasi, nagbigay duda pa ang media, ang mainstream media, doon sa balita or sa in-announce ni Presidente Bongbong Marcos na si Saldico ay nahuli sa Czech Republic. Ito yung balita. High-level coordination team is set to head for the Czech Republic to seek the deportation of fugitive Zaldico. President Bongbong Marcos himself made the announcement, insisting that Ko will be brought home to face the charges against him. The chief executive also denied allegations that Ko has not been arrested. Here is mobile journalist Julie Baiza with tonight's big story. President Marcos himself is certain fugitive ex-lawmaker Zaldico will soon be brought home and will answer for his alleged involvement in the flood control scandal. This is the third time Marcos gave an update on Ko, who is said to have been, quote, arrested in the Czech Republic on travel document-related issues. The president insists Ko is currently detained in a European country and that he has instructed the Department of Foreign Affairs and other agencies to work at bringing him home as soon as possible. A high-level coordination team, he said, will be sent for this mission. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ayun, napakalinaw Napakalinaw ng sinabi ni Presidente. He will answer to the Filipino people. Mananagot sa taong bayan itong si Saldico. Be no proof of Zaldico in custody in Prague. And in the absence of any visual proof, there are those who continue to cast doubt on the information that Marcos has given. One of whom is former Duterte presidential spokesperson Harry Roque. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., bangag, tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. Tingnan si Harry Roque. Nung nakaraan lang, last year lang, sinasabi niya, last year lang to September 30, 2025. Last year lang, sinasabi ni Harry Roque, kinasusuklaman ka ng mga anak mo, sabi niya kay Saldico. Last week lang. Last year pala, last year. Kinasusuklaman ka ng mga anak mo, sabi ni Harry Roque kay Saldico. Last year. Ngayon, ano sabi? Ano sabi niya? Ligtas daw si Saldico. Ba't bigla nagbago? Ano nagbago? Oo. Ano nagbago, Harry Roque? Last year lang sinasabi mo, siya? Kinasusuklaman pati ng sariling pamilya. Tapos ngayon, concerned ka sa kaligtasan ni Saldico? Di ba? Di ba? Ngayon biglang concerned siya sa kaligtasan ni Saldico? All of a sudden, ano meron? Ano meron? Baka kasi nag-usap na. Baka napadalhan na to ng bilyones, guys. Oo.
Hindi natin alam. Nasa Austria lang naman 'to si Harry Roque. 'Di ba? Nung nakaraan nasa The Hague. Malay ba natin kung nagkita na sila? Nakakababayan, Schengen visa lang naman 'yan. Tren lang naman ang diferensya niyan. Oh. Or in the case of Zaldico, a private vehicle. Mm. 'Di ba? Oh. Malay natin, ano kaya meron? Ba't biglang all of a sudden pupunta ng... Ewan ko, baka magkikita sila sa Germany, hindi natin alam. Pero malay natin kung nagkita na sila ni Harry Roque in the past. Dalawang pugante, nag-meet up, di ba? Hindi natin alam. Baka kaya concerned. Oo. Hindi kaya nabiyayaan na ng maleta to? Oo, nabili na rin ng maleta to si Harry Roque. Take note mga kababayan ha. Ito pong si Zaldico ay nakapagtakas pa ng approximately 150 billion pesos. 150 billion pesos mga kababayan. Anong gagawin mo sa 150 billion, di ba? Pipirmi ka na lang sa isang lugar at mamuhay ka ng tahimik. Oo. Naipasok niya sa crypto. And apparently, diyan daw sa EU, madali daw mag-withdraw ng crypto. Malay natin. Baka ganun na ang sistema nila. So, malay natin na mantikaan na to si Harry Roque, di ba? Kaya hindi na siya kinasusuklaman. Nung una, kinasusuklaman niya si Harry Roque. Nung una, ni Harry Roque si Zaldico. Pero ngayon, hindi na. Love na niya si Zaldico, guys. Love na niya si Zaldico. In his Facebook post, Roque insisted that no Filipino had been arrested in Prague. He claims to have confirmed this through immigration officials in the European city. Surprisingly, the palace has not rebutted Roque's claim. Okay. International Okay? 2 days ago, sabi ng One News, surprisingly, the palace did not rebut Harry's claim. Ayan. Pero kanina, eto sabi ng Malacanang. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Paniwala na fake news peddler. Ma'am, follow-up lang po. May confirmation po ba tayo na may red notice ang Interpol kay Zaldico? Mas mabibigyan po yan ng katugunan ni SOJ, Vida. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Maricel Alili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have more details about Zaldico? Saan po siya nakasakay nung mahuli siya ng Czech Republic? Sino yung sinasabing isang lalaki na kasama niya? Was it a random check? Unang-una po, ang binigyan po ng authority na magsalita patungkol po dyan ay si Secretary Vida. So lahat po ng patungkol sa issues ni Zaldico ay mas mabuti po nating itanong mismo kay Secretary Vida. But with all the disinformation circulating right now, may we know how come wala pa pong inilalabas na photos and videos of Zaldico? Kasi mayroon pong ibang country na involved. So maingat po ang gobyerno sa pagbibigay ng anumang anunsyo. Hayaan na lamang po natin na magtrabaho ang ating gobyerno at muli si Secretary Vida po ang maaaring sumagot sa iba pang mga katanungan. Okay. Basic lang naman kasi yan, guys. Oo. Wala ho sa jurisdiction ng Pilipinas si Zaldico. Ang may current jurisdiction sa kanya ay ang Czech Republic. Okay? Ngayon, kung ang Czech Republic ang merong custody sa kanya, ang may jurisdiction sa kanyang pagkatao, batas nila ang mananaig. Hindi pwedeng sa Pilipinas. Ganun talaga yun. Oo. That's respecting the law of other countries, of other states. Irerespeto mo, ganyan kasi magrespeto ng soberenya ng ibang bansa. So kung may data privacy law, ang mga nasasakdal, ang mga naaresto
sa Czech Republic, wala tayong karapatan. Kahit Pilipino pa yan, wala tayong karapatan na baliin yun. Kahit may warrant of arrest sa atin. Kasi nandoon siya sa kustodiya ng ibang bansa. Wala tayong karapatan doon. Ang pwede lamang natin gawin makiusap. Oo. Na ibigay sa atin yung kustodiya ni Zaldico. Ate Roda de la Cruz, salamat po sa inyong super chat. Ayan, asan na? Yan. Tapos kay 781B, salamat din sa iyong super chat. Ayan. Yun. So, ganun ho talaga ang sistema, mga kababayan. Wala ho tayong magagawa dun. It is what it is. At kung ayaw maglabas ng larawan ng Czech Republic, wala tayong magagawa. At kaya ngayon ang tinitake advantage nitong mga fake news peddlers, tulad ni Harry Roque. Yun ang kanilang sinasamantala. Dahil bawal nga, gagawa ngayon sila ng peking kwento. Gagawa ngayon sila ng peking storya na kunyari, hindi talaga na-aresto, hindi nakadetain, etc. etc. It is what it is. Wala tayong magagawa dun. Ang pwede lang natin gawin, soplain ang fake news nila. At nagsalita na nga rin ng ating DOJ dyan. Nagsalita na ang DOJ. Tapos mo natin nung kay Yusek. Okay. Tuloy. Last na lang, Yusek. Pero as we speak, ano po yung status ni Zaldico? Considered ba siya na arrested? Nakadetain po ba siya? Nasaan po siya ngayon? Ulitin ko lamang po, hindi po ako ang authority para magsalita patungkol po sa estado ni Zaldico. Mas mainam po na maitanong po ito kay Secretary Vida. Thank you, Yusek. DOJ. Related question mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Yusek, we were told that Secretary Vida was summoned to the palace earlier today. Would you be privy as to what instructions the President gave Secretary Vida? Hindi po tayo nakasama sa meeting nila. Ang napasama lamang po tayo ay ang patungkol sa uplift committee meeting. But what do you know about the President's instructions for the government agencies to work together to bring former Congressman Zaldico back to the Philippines? Muli, hindi po tayo privy sa anumang kanilang pag-uusap at meeting, pero in general po, ang Pangulo po ay nag-uutos kung ano ang nararapat at kung ano ang sinasaad ng batas. And even if kasama si Yusek Claire doon sa meeting na yon, mga babayan, ang conversations sa gitna ng sekretary at ng presidente at ang utos ng presidente sa kanilang mga sekretary ay covered ng executive privilege. Hindi nila pwedeng sabihin yun. Kung ayaw nilang sabihin, hindi nila sasabihin. Legal yun. That is a legal doctrine of executive privilege. That's one of the powers of the president bilang presidente. Oo. Ibig sabihin ng executive privilege, mga kababayan, hindi ho mandatory sa Pangulo na isiwalat lahat ng kanyang kwentuhan, lahat ng kanyang desisyon. Wala, hindi ganon. Ang pwede lamang niya, meron siyang discretion na ang kanyang isisiwalat ay kung ano lamang ang ikabubuti ng ating bansa. Yun lang. Covered pa rin yun na executive privilege. So, I doubt na kahit kasama sa meeting si Yusek Claire, hindi rin siya, magsasalita siya at kukwento niya kung ano yung nangyari sa usapan. Thank you. So, natanong mula kay Ivy Reyes, Milyonaryo. Hi, Yusek. Can we have Palace's reaction to Batangas Representative Leandro Levista's statement on Zaldico pa rin po na hindi raw po dapat si Presidente ang nagre-report dahil Zaldico accused the President of being involved in the anomaly. And I quote, paano paniniwalaan ang proseso kung ang akusado ang may kustodiya sa testigo? Kung ang akusado ang may Kustodiya po. Sino po ang pinangangalanan niyang akusado? The Weird President, yung tanong, I believe. Kailan po ba naging akusado ang Pangulo? Hindi po ba kayo dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? Ayun, patay. In-announce po ni Pangulo. Mukhang medyo harsh na si Yusek, medyo harsh na rin siya pa sa press. Alam niyo, ang problema kasi dito sa mga press na to, lalo yung mga outlet tulad ni Tribune, si Bilyonaryo, si Abante, yung mga yan.
Ano kasi dahil hindi nila maiwasan yung kanilang pagiging tabloid history, yung kanilang nature of being tabloid. Ang lagi nilang hinahabol is yung sound bites. Laging sound bites ang hinahabol nila. To an extent na to such extent na ang kanilang mga pinag-uusap, ang kanilang tinatanong yung mga walang kwenta. Tulad noon, yung komento ni Lepiste, ni Leandro Lepiste. Bakit daw wala raw karapatan ng presidente ang mag-report dahil siya daw ay akusado ni Saldico. Akusado saan? Tama naman si Yusek Claire. Akusado saan? Meron na bang korte na nagsabi na si PBBM may kasama sa sa kakasuhan? Wala naman. And besides, even if file sa kanya, covered naman siya ng executive privilege. Hindi ba executive privilege? Tawag ito, presidential immunity. Hindi naman din kaagat. Di ba? Ang weird kasi nung tanong. And even sige, ibalik natin yung logic ng tanong ni Leandro Lepiste sa kanya. Balik natin yung tanong sa kanya. Eh di wala rin palang karapatan magkomento tungkol sa energy crisis etong si Leandro Lepiste dahil in-scam niya ang gobyerno sa pamamagitan ng kanyang solar power business. Di ba? Isa siya sa mga nagpapahirap ngayon sa energy sa clean energy ng Pilipinas. Bakit? Minonopolya niya ang solar energy tapos walang itinayong mga solar power plants. Di ba? Wala siya palang karapatan magkomento tungkol diyan sa VAT na ipinaglalaban niya. Wala siyang karapatan. Bakit? May problema siyang iniwan eh. Yung sa energy, yung solar power, solar para sa bayan. Po ba kayo dapat na Following his logic. Ganun lang naman kasimple yun. Following his logic. Alam nyo kayo mga press, ito problema sa inyo eh. Ang hilig nyo kasi sa sound bites. Ang gusto nyo yung headline lang. Para na kayong content creator. Huwag nyo kaming gayahin. Huwag nyo kaming gayahin. Hindi kayo, magkaiba tayo. Oo. Hindi ko nga natagalan ng mainstream eh. Although by the way, let me just officially say, dahil nakausap ko na rin yung management ng RP, I will no longer be continuing si Pinasabat sa Radyo Pilipinas. Okay? Mahirap para sa akin. Oo, nahirapan ako. Una, ang layo ng studio. Pangalawa, yung schedule mahirap. It's very But ang RP has been very very gracious, napakabait nila sa akin. At wala ho ako masasabi. So kala Sir Dindo, kay Sir Alan, maraming salamat sa pag-accommodate niyo po sa akin sa Radyo Pilipinas. Pero ayun po. Oo. So baka gawin na lang natin yung Pinasabat sa ibang format. Anyway, going back. Kaya kung gusto niyo ng tunay na balita, sa Radyo Pilipinas kayo makinig. Sa Radyo Pilipinas kayo makinig. Walang fake news sa Radyo Pilipinas, guys. So, ayun. Baka makinig kayo lagi sa Radyo Pilipinas. Pero yun, mga kababayan, going back. Trabaho kasi ng press yan. Bakit kapag ang administrasyon ang pinag-uusapan, ang press laging nagbabato ng mga difficult questions, may mga follow-up pa. Bakit sa mga taong katulad ni Leandro Lepiste, napakadali na mga tanong na binabato, hindi nagpa-follow up? Hindi ba? Pansin yun? Actually, one time ko lang na nakita na medyo nahirapan sa interview etong si Leandro Lepiste. Yung kay Pinky Web na nabisto siya. Yun. Actually, hindi pa sinadya yun ni Pinky Web. Nagkataon lang yun kasi tatanga-tanga to si Leandro Lepiste. Oo. Di ba? But anyway, sige, walang problema.
Ganun sila eh. Oo. Sa susunod kasi galingan nyo. Kaya para hindi kayo nasasabon ni Yusek Clip. Dapat na nagtatanong sa kanya kung kailan ba naging akusado ang Pangulo? In-announce po ni Pangulong Bongbong Marcos that the Philippines will be sending a high-level coordination team to focus on bringing former Congressman Ko back. Siguro po gusto lang din nating malaman sino-sino po ba yung bubuo sa team na ito and ano pong marching orders ng Pangulo sa kanila. Muli, si Secretary Vida ang maaari sumagot ito kung wala pa po siyang binibigyan na detalye, most probably because may involved na ibang country, kaya hindi pa po namin masasabi kung ano mga detalye patungkol dito. Okay. Si Senator J.V. Ejercito, ang sabi niya po, the biggest challenge in bringing Ko back to the Philippines is ensuring his safety, warning that some groups may not want him to return and testify on the controversy. Sabi niya po, the challenge here is to bring him back in one piece. So, Ken Malacay. Saan ang galing yung chismis na yan ni JB Ejercito? Sino yung some groups? Oo, ayan ka na naman, JB, kung ano-ano na naman pinagsasabi mo eh. Palibasa, best friend mo si Cheese Escudero eh. Alam nyo ba mga kababayan? Ito na, dumi-4 na ako. Alam nyo mga kababayan, alam nyo ba't hindi pumipirma si Mig Subiri at saka si JB Ejercito doon sa flood control report ng Blue Ribbon Committee? It's precisely because of the friendship with Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, and Joel Villanueva. Di ba? Sino some groups? Baka mamaya mga DDS pa magpatsugi sa kanya. Kasi yun ang gustong gawin ng mga DDS. Gusto nilang pagmukain na si Saldico talagang tsutsugihin ang Marcos administration, di ba? Baka mga DDS pa ang gagawa niyan. Sino bang may history na mahilig pumatay? Di ba? Sino ba ang merong history ng EJK? Di ba, mga Duterte? O baka mga Duterte pa ang gusto magpatsugi dyan kay Saldico? Hindi natin alam. Di ba? Certain sectors, oo. Grabe, no? Para lang protektahan si Cheese Escudero, pati si Saldico idadamay. Na kanyang assure the safety of Mr. Ko and guarantee that he will be free from any pressure or influence. Bago po muna tayo magbigay ng assurance, definitely naman lahat ng po ng Pilipino ay dapat safe na bumabalik sa Pilipinas. Yan naman po ang assurance ng pamahalaan. Pero dapat tingnan muna po natin, saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blatter o whatever? So tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. So dapat doon tayo mag-start. May death threats nga ba? Kasi how can you assure somebody na hindi ka mapapariwara pagbalik mo sa Pilipinas kung wala naman death threats? But nevertheless, the government will always assure the safety and that the needed protection to be given to Saldico. Yun. Puro intriga yung mga tanong, no? Nakakatawa. But anyway, hindi lang yan, mga kababayan. Oo, hindi lang yan. Nagsalita na rin ng DOJ na nagpapatunay na si Saldico ay nasa kustodiya ng Czech Republic. Czech Police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik.
Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagka-aresto ni Ko na naharap sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Ni wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm nor deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto ito. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw pong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida may komunikasyon daw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpa-abiso sa iba't ibang bansa, nagpa-abiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso eh. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Next indication. Si Czech Republic pala mismo ang kumontak sa Pilipinas eh. Si Czech Republic mismo ang nagsabi. Sabi niya, sabi ng Czech Republic, may huli kaming Pilipino. Baka may kaso sa inyo to. Meron nga. Ayun, di huli. Tapos sa boxing. Is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Kung papahintulutan ng Czech Republic, susubukan daw niyang makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso pero may ilang pamamaraan raw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makatutulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC at ang aniyay magandang samahan ng Pilipinas sa Czech Republic. Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito, lalo't dapat raw nitong harapin ang mga kaso dito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Zaldico. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News, sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito, kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News sa German Border Police pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko para maisailalim sa jurisdiction ng korte. Sa ngayon, itinuturing na si Ko na fugitive from justice. Maaari rin daw nilang ipatawag si Ko na nasa gitna ng usapang korupsyon sa mga flood control project. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao, makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there,
Siyempre, natuwa naman kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24. So, mga kababayan, mukhang durog na ang fake news ni Harry Roque. So, hanggang ngayon, kung may naniniwala pa rin sa kabalbala ni Harry Roque, pinili nyo na maging tanga. Oo. Pinili nyo na maging tanga pag ganon. Oo. Ganun lang naman kasimple yun. But definitely, mga kababayan, fake news yung sinasabi ni Harry Roque. Sure ball na yan. So this week, most probably magkakaroon tayo ng confirmation sa tunay na tunay na kwento sa pagkakaaresto kay Zaldico. At hopefully maibalik siya sa lalong madaling panahon. Para para isang big fish ang nandiyan na. Tapos susunod naman yung isang naging Senate President. Siya yung next. Siya yung next na magiging big fish. Oo, yun ang magandang kwento dyan, guys. Yun talagang inaabangan ko, mga kababayan. Oo. Ay, kita tayo. 5 minutes, guys, ha. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.